Chapter 24. Scarlet POV. Good morning Sleeping Beauty. So paano yan, bukas na ang kasal natin. Masaya ka ba sweetie ko? Wika nito habang masayang nakangiti. Niyakap ko naman ito ng mahigpit. Good morning din sa'yo Patrick. Of course naman, super saya ko dahil ang pangarap ko na lalaki na dati ko pang minahal ay sa wakas magiging kasama ko na habang buhay. Sagot ko dito. Kumalas naman ito sa pagkakayakap at tinitigan ako ng seryoso. Sweetie, kahit kailan walang ibang samasagi sa aking isipan kundi ikaw lang talaga. Kahit magkalayo man tayo dati, at sinubok ang ating relasyon at pilit tayong pinaghiwalay pero hindi ako nagpatinag noon dahil mahal na mahal kita Scarlett. Saad nito? Napansin ko naman na biglang pamatak ang luha sa mga mata ni Patrick. Patrick, you know what, hindi bagay sa'yo ang umiiyak. Ang layo talaga ng attitude mo kapag kasama kita compare kapag nasa resort ka. Masyado kang boss doon, kapag dito naman sa bahay iyakin. Panunodyo kong wika dito habang umiiling. Kumunat naman ang noo ni Patrick. Ganyan ka naman palagi sweetie hindi mo talaga ako na-appreciate. Sige lang, inaasar mo na naman ako. Siyempre tears of joy lang itong pag-iyak ko dahil hindi ko akalain na bukas na tayo ikakasal. At isa pa, hindi ka na talaga makakawala. Magiging akin ka na habang buhay. Nakangiting tugon nito. Tinaasan ko naman ito ng kilay. We! Hindi nga, kahit pumangit pa ako hindi mo ako iiwanan? Baka sinasabi mo lang yan ngayon dahil bago pa lang tayo. Sagot ko dito. Anong bago ang pinagsasabi mo sweetie? Since high school ka and until now, naging tayo pa rin bago pa ba sa'yo yan? Sweetie, how many years na tayo no? Saad nito na parang may ipinaglalaban talaga. Siyempre, hindi kasama yon. Ngayon lang ang binilang ko na magkasama tayo sa iisang bubong kasi magkaiba Patrick ang magkarelasyon na hindi magkasama at nagsasama. Alam mo kung bakit? Pag nagsasama na kasi kayo, dyan yung makikilala ang bawat isa. Kahit ipaglaban mo pa ang 10 years relationship hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong hindi pa rin yun counted sa akin. Mas ipaglaban ko pa ang 3 years na relationship kaysa 10 years. Mahabang sagot ko naman dito. Napanganga naman ito sa aking sinabi. Agad ko naman tinakpan ng bibig nito habang nakangiti. Pat. Ang bibig mo, baka mapasukan na ng langaw. Kung makabuka naman ang bibig mo parang may sasakmalin ka ah. Pagbibiro ko ulit na wika dito. Bigla naman itong napapailing. Wow! Grabe sweetie, ang lalim kasi ng sinabi mo. Hindi ako makapaniwala na ganyan pala kataba ang utak mo. Natatawang sagot nito. Hindi ko naman napigilan na kurutin ito sa tagiliran. Grabe ka naman, syempre base na rin yan sa mga nakikita ko na totoo talaga na nangyayari ang mga ganyang sitwasyon. Kaya ikaw, huwag mong bilangan kung kailan tayo nagsimula na magkarelasyon dahil hindi counted sa akin iyon. So, you count now that we are together under the same roof. Nakangiti ko namang sagot dito. Nginitian naman ako ni Patrick at hinalikan sa labi. Kaya bilib talaga ako sa'yo sweetie, unang tingin ko pa lang sa'yo dati may abilidad ka na talaga. Kaya nga binaliwala ko ang pagtataray mo dati dahil alam ko talaga matalino ka at bagay naman sa'yo ang pagmamaldita mo. Hehehehe. Saad nito habang may ngiti sa labi. Napataas naman ang aking kilay dahil sa sinabi nito. Sino ba naman ang hindi mabuwisit palagi mo ako inaasar?
Naisip ko tuloy pinagkaisahan niyo ako dati. Lalo na kapag nandoon tayo sa bahay, parang lagi kayong nagkakampihan ng pamilya ko. Pagtatampo kong sagot dito. Nginitian naman ako ni Patrick. Sus, hindi sa ganon iyon sweetie. Mahal ka lang namin kaya ganon kami sayo. Kapag inaasar kita dati di ba natatawa sila Mama Carmen at Pinsan Paulo kasi mas lalo kang gumaganda kapag naiinis. Natatawa nitong sagot. Nanlaki naman ang ilong ko dahil sa sinabi nito. Iwan ko sayo. Sabat ko na lang at tumayo na upang magligpit ng hinigon. Yes, Mama Carmen na ang tawag ni Patrick sa ina ko simula nung nag-propose ito sa akin na magpakasal kami. Siyempre ang ina ko naman tuwang-tuwa dahil botong-boto na talaga sila kay Patrick dati pa naman. At alam na rin ni Mama Ann na magpapakasal na kami ni Patrick at hindi magpapahuli iyon sa balita. At isa pa, nakilala naman na niya si Patrick kaya hindi na ako nahirapan magpaliwanag din sa kanya. Sweetie, sabay na tayo maligo dahil may pupuntahan tayo after nating mag-breakfast. Wika ni Patrick. Nagtataka naman ako sa sinabi nito. Sa saan tayo pupunta? Maikli kong sagot dito. Nginitian naman ako nito at pinindot ang ilong ko. Secret. Wala pa bang tumawag sa'yo? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako. Wala naman Pat, bakit? Hindi nga sila tumawag ni Mama ang sabi nila pupunta daw sila sa kasal natin pero ni-update nga wala. Nalulungkot kong sagot dito. Niyakap naman ako ni Patrick upang maibsan naman ang aking kalungkutan. Ayos lang yun sweetie, malay mo baka bukas darating na sila di ba? Sagot naman ito sa akin. Ano? Bukas pa? Baka tapos na ang kasal natin saka pa sila dumating. Tugon ko dito. Nginitian naman ako ni Patrick at hinawakan ang aking kamay. Sweetie, ipasyal na lang kita Para naman hindi ka na malungkot at pati na rin si baby. Siyempre matutuwa din yan dahil ipapasyal ko kayong dalawa. Anyway, buksan mo ang paper bag na nakapatong sa center table para sa iyo yan. Masayang wika nito. Kinuha ko naman ito at agad na lumapit dito. What is this again, Patrick? Ang dami mo talagang pakulo sa buhay para mapangiti mo ako. Paglalambing kong sagot dito. Of course, sweetie, ayaw kong nalulungkot kayo ni baby kaya ginagawa ko ang ganitong bagay. Sige na open it. Wika nito sa akin. Pagkabukas ko ng paper bag nagtataka naman ako dahil dress ang laman at may kasamang nakabox na maliit. Isa pa, marami naman akong dress na binili na nito. Patrick thank you dito, pero marami na kasi akong dress na collection dyan. Sagot ko dito. Ayos lang yun sweetie, ayaw mo pa nun para magbebenta na lang tayo ng mga dress dito sa condo. Panunod yun itong sagot habang tumatawa. Napakunot naman ang noo ko dito. Kahit kilan talaga itong si Patrick, minsan lumiliis din ang utak. Try mo na lang isukat mamaya sweetie, I know you will like it. Saad nito? Nginitian ko naman ito at pumunta na ng banyo upang maligo na. Agad naman na sumunod si Patrick upang sabay na rin kaming maligo. Hindi naman ako nagbabad ng tubig dahil nagmamadali din ako. Nauna na akong lumabas kay Patrick dahil ang tagal ko pa naman mag-ayos sa aking sarili. Mag-apply pa ako sa aking mukha at marami pa akong aayusin sa aking sarili. Simula kasi nang nagsama na kami ni Patrick natuto na rin akong mag-ayos at mag-apply ng foundation. Kaya kapag sinasabi niyang aalis nagmamadali na ako niyan dahil ang tagal kong magayak sa aking sarili. Kapag si Patrick kasi nakabihis na ito at nakapagsuklay ayos na sa kanya iyon. Ang porma at pogi naman tignan kahit walang ina-apply sa mukha. Samantalang ako kailangan ko paayusin ang aking buhok at maglagay ng face powder.
Kahit buntis na ako pero hindi ko pa rin pinapabayaan ang aking sarili. Kahit nga nasa loob lang ako ng bahay nag-aayos pa rin ako eh. Iyan talaga ang itinatak ko sa aking isipan kahit magkaroon pa ako ng ilang anak hinding-hindi ko pababayaan ang aking sarili. Alagaan ko ng mabuti ang aking pamilya at alagaan ko rin ng mabuti ang aking sarili kahit papaano hindi naman mawala ng gana ang aking asawa. Walang masamang magpapaganda basta sa asawa lang naman hindi sa ibang mga lalaki. Agad ko namang tinanggal dress sa paper bag at ang box na kasama nito. Tiningnan ko lang kasi ito kanina at hindi man lang ako nag-check kung anong klaseng dress ito. Pero alam ko talaga dress siya. Nagulat pa ako dahil ang ganda pala talaga, chiffon dress siya at gustong gusto ko ang style niya. At ito ang kagandahan above the knee ang dress at hindi siya fit sa tiyan ko. Na-excite naman akong isinuot ito kagad. Pagkatapos kong isinuot ang dress binuksan ko naman ang maliit na box na kasama nito. Binuksan ko naman ang maliit na box at may laman itong white gold necklace. Grabe naman talaga itong si Patrick, masyadong advance ang regalo nito sa akin. Napansin ko naman na lumabas na ito ng CR. Pat, what do you think? It is suitable for me? Hindi pa ba halata ang umbok ng aking tiyan sa damit na ito? Agad na tanong ko kay Patrick. Hindi naman ito nakapagsalita at titig na titig lang ito. Patrick naman eh. I said, what do you think sa damit na ito bagay ba sa akin? Tanong ko ulit dito. Para kasi itong natulala na parang walang narinig sa tanong ko. Ah, you look fabulous sweetie. I mean, you look even more beautiful sa suot mo na yan at bagay na bagay talaga sa'yo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Parang kinilig naman ako sa sinabi nito. Thank you. Hehehehe. Parang gusto ko ito ang isuot ko ngayon, Pat. Sabi mo di ba aalis tayo? Sagot ko naman dito. Tumango naman si Patrick at lumapit sa akin. Kinuha nito ang kwintas kung saan ito yung nakalagay sa box kanina na kasama ng dress at agad na isinuot sa aking leeg. Nakita ko naman na kumikinang ang bato ng kwintas. Bumagay ito sa suot ko na dress ngayon. Pagkatapos namin kumain ni Patrick kaagad naman kaming umalis. Medyo maaga pa naman at wala masyadong traffic. Pat, sa mall ba tayo pupunta? Tanong ko dito habang nakafocus ang tingin sa kalsada. Lumingon naman ito sa akin at umiling. Saan ba kasi tayo gagala? Anong masamang hangin ang nasa isip mo na gumala ng ganito kaaga? Tugon ko ulit dito. Nginitian lang naman ako nito at hinawakan ng aking kamay. Basta matutuwa kayo ni baby sa pupuntahan natin mamaya, sweetie. Promise. Tanging sagot lang naman ito habang nakaguhit ang masayang ngiti sa labi ni Patrick. Hindi na ako umimik pa at nililibang ko na lang ang aking sarili sa paglalaro ng Candy Crush. Yes, simula noong nabuntis ako, ito na iyong libangan ko pagkatapos ng aking gawain sa loob ng bahay palagi akong naglalaro nito. Minsan pa nga hindi ko na namalayan ang dumating na pala si Patrick ako naglalaro pa. Maya-maya nasawa na ako sa kakalaro na patingin naman ako sa bintana ng kotse. Nagtataka pa ako parang papuntang Batangas naman ang aming biyahe ni Patrick. Pat, pupunta ba tayo sa Scarlett Gonzalez Farm and Resort? Bakit parang dito ang route natin? Tanong ko dito. Tumango naman ito habang nakangiti. Yes, sweetie. Maikling sagot nito. Hindi na ako umimik. Wala sa aking hinagap na dito pala gaganapin ang venue sa resort. Kaya siguro pumunta kami dito. Mamaya huminto na ang kotse. Nauna namang bumaba si Patrick at pinagbuksan ako ng pintuan. Pagpasok namin sa loob ng resort namangha naman ako sa aking mga nakikita dahil napakaganda naman ang nag-design sa wedding reception namin. Laking pagtataka ko bakit kung parang ang daming tao na nakaupo sa mga upuan.
Napahinto naman ako sa paglalakad at lumingon kay Patrick. Sino-sino ang mga iyan, Pat? Bakit parang ang dami namang tao, lahat ba sila ay tumulong sa pag-decorate? Tanong ko dito. Ngumiti naman ito at inakbayan ako papunta sa may reception area. Pagdating namin sa area kung saan maraming mga tao, parang gusto ko naman tumalon dahil sa pagkagulat. Dahil wala sa aking isipan na dito ko sila makikita. Hindi ko talaga napigilan na tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Mama Carmen, Mama Ann. Andito pala kayo? Wika ko dito at sabay-sabay na niyakap ang dalawa. Hindi ko talaga mapigilan ang aking emosyon dahil sa galak na nakita ko ang aking dalawang mama. Pagkatapos kong niyakap ang dalawa, tumingin naman ako sa paligid at nakita ko ang aking mga kapatid at si Tito Paulo at ang kamag-anak din ni Patrick kung saan dito siya nakatira dati. Kinawayan ko naman ang mga ito habang nakangiti. Mama Carmen, Mama Ann. Kumusta na po kayo? Tanging wika ko sa dalawa. Para kasing na-shock ako sa nangyari. Anak Scarlett, mamaya na tayo magkwentuhan, puntahan mo muna si Patrick para naman makilala ka din ng kamag-anak niya. Wika ni Mama Carmen sa akin. Agad naman itong sinang-ayunan ni Mama Ann. Napansin ko naman na kinawayan ako ni Patrick. Nginitian ko naman ito at agad na pumunta sa kanya. Pagdating ko sa kanila ni Patrick, nginitian ko naman sila. Hello po. Wika ko sa mga ito. Para kasi akong naiilang sa kanila kasi parang mukhang yayamanan sa mga suot pa lang ng mga ito, halata na eh. Sweetie, si Tito Oliver at Tita Amalia pala. Sila ang nagpalaki sa akin at nagpaaral. Pagpapakilala ni Patrick sa mga ito. Kumusta ka, Eha? Napakaswerte naman ng aking pamangkin at nakakilala ng napakagandang bata. Wika nito na nagpakilalang Tita Amalia. Ngumiti naman ako dito at nagmano. Thank you po, Tita Amalia, ang bait niyo naman po pala. Sagot ko dito habang nakayuko. Kagad naman hinawakan ni Patrick ang aking kamay at hinimas-himas ito. Of course, Eha, nagpasalamat na kami dahil kahit papaano nakahanap na rin si Patrick ng napupusuan niya. Akalain mo yon, ang naging asawa pala ng mama mo, pamangkin ko din pala. Mapaglaro talaga ang mundo. Saad nito sa akin habang nakangiti. Ahem. Siguro tinandaan ka na ni Patrick, Eha, dati pa lang, kasi hindi talaga namin napansin yan dati na may pinakilalang babae sa bahay. Sabat naman ng tito ni Patrick na nagnagangalang Tito Oliver. Napansin ko naman ang pamumula ng mukha ni Patrick, marahil totoo ang sinabi ng Tito Oliver niya. Tito naman, huwag mo na banggitin ang ganyang bagay, nakakahiya kay Scarlett eh. Sabat naman ni Patrick. Iiling-iling naman ang kanyang Tita Amalia. Bueno. Eha, iho, mas mabuti siguro pag-uusapan nating lahat ang dapat gagawin ngayon. Baka kasi may kailangan pa na dapat ayusin, mas mainam na i-check na natin lahat ngayon para hindi tayo magagahol sa oras bukas. Wika ulit ni Tito Oliver sa amin ni Patrick. Agad naman naming sinang-ayunan ang sinabi ni Tito Oliver. Kinawayan naman namin ni Patrick ang lahat ng pamilya ko, pati na din ang iba pang kamag-anak nito. Nagsilapitan naman ang lahat. Agad ko namang niyakap ang aking mga kapatid nang makalapit na sila at nag-shake naman ako sa mga kamag-anak ni Patrick. Nag-congrats naman ang mga ito sa amin ni Patrick. Tangulang naman ang aming sagot habang ngumingiti.